Sa simula ng kwento, isang dalaga na ang pangalan ay Soyun na naglalakad sa tulay. Sa kalagitnaan ng hatang gabi ay may humantong sasakyan. Kahit natatakot ang dalaga ay sumakay pera nito at walang kaalam-alam kung saan siya dadalhin nito. Sa sumunod na eksena, isang boxing coach na lalaki ang pangalan ay Gikkel na papunta sa isang kainan na may daladalang tropeo na napanalunan ng kanyang estudyante at naging first runner-up lamang sa isang kompetisyon. Subalit dapat panalo ang kanyang estudyante dahil nagkaroon ng pandaraya sa kompetisyon. May isang opisyal na pinapanalo nila ang kalaban dahil sa salapi. Nagalit si Gitchole sa mga ito dahil hindi siya natutuwa na dinadaya ang tanang mga estudyante. Nakipagtalo ang opisyal kay Gitchole kaya bigla niya itong binugbog at agad itong napatumba sa sahig. Isa pala itong vice presidente sa isang boxing association at tinanggalan pala ng lisensya si Gitchole bilang isang boxing coach. Makalipas ang ilang buwan, nakahanap siya ng bagong trabaho bilang isang gym teacher sa high school at habang bumabiyahe ay biglang nasiraan ito sa daan. Habang naghihintay, nakita niya mga nakapaskil tungkol sa nawawalang babae na si Suyon. Nang makarating na siya sa bayan ay may nadatnan siyang mga grupo ng mga dalaga na binubuli nila ang isang babae na ang pangalan ay Eugene, ang pinakamatalik na kaibigan ni Suyon. Sinubukan niyang awatin ang mga ito ngunit sinabihan lang siya na huwag makikialam sa kanilang ginagawa. Maya-maya ay nilapitan siya ng kanyang dating estudyante na si Dongso at sinamahan siya nito mag-ikot-ikot sa bayan. Dinalaw ni Eugene ang lola ni Suyon para kamustahin ang matanda dahil lubos na itong nag-aalala sa pagkawala ng kanyang apo. Silang dalawa lang kasi ang nagsisikap na mahanap si Suyon dahil wala silang maaasahan at wala rin namang pakialam ang mga pulis. Pinuntahan ni Eugene ang kwarto ni Suyon at naalala ang kanila mga masasayang bonding nila noon. Bigla niyang naalala na nagtatrabaho pala ang kanyang kaibigan sa isang club at doon naisipan niyang puntahan ito para mag-imbestiga. Kinabukasan nag-umpisa na si Gikkel sa kanyang trabaho bilang isang gym teacher. Ipinakilala na siya ng kanyang superior sa magiging katrabaho niya at ang katabi niya sa table ay isang art teacher na si Jisung. Bukod sa pagiging gym teacher ay inatasan siyang maging isang student din. Inutusan siya ng kanyang superior na mangolekta ng tuition fee sa mga estudyanteng hindi pa nakakapagbayad. Nang mangolekta na siya sa mga estudyante ay hindi siya sinusunod ng mga ito na parang walang pakialam sa gym teacher. Nakita niya si Eugene sa labas ngunit hindi rin siya nakapagbayad. Maya-maya ay napansin niya ang dalaga na umaakyat sa bakod ng eskwelahan para tumakas. Sinubukan niyang sundan si Eugene ngunit nakakita ito ng isang claw machine kaya naglaro muna siya para malibang at tuwang-tuwa siya nang makakuha ng stuffed toys. Sumunod ay eksena na daanan naman ni Eugene ang mga politikong nangangampanya sa daan na ang pangalan ay Mr. Kim na siya din ay principal sa kanilang paaralan. Karamihan sa mga taong bayan ay alam nila na isa siyang korap na opisyal at masamang tao. Nahanap ni Eugene ang club na kung saan nagtatrabaho ang kanyang kaibigan. Pumasok siya sa loob at nagtanong sa mga tao kung nakita nila ang kanyang kaibigan ngunit karamihan sa mga ito ay hindi nasagot ang tanyang mga tanong. Naggalit sa kanya ang manager ng club at buti na lang biglang dumating si Gikkel at nailigtas siya sa mga ito. Pinayuhan na lang niya si Eugene na huwag na lang makialam sa kaso dahil inaasikaso na ito ng mga pulis. Pagsapit ng dilim ng pauwi na siya sa kanilang bahay, sinusundan siya ng isang lalaki at sinubukan siyang dukutin. Napansin ni Gitchol na naiwan ang cellphone ni Eugene sa sasakyan at agad itong bumalik para isauli ito sa dalaga. Habang bumabiyahe ay nadaanan niya ang dumudukot kay Eugene at agad itong tumakas. Dinala niya si Eugene sa hospital at agad inireport sa pulis ang mga nangyari. Nang malaman ng hepe na kaibigan niya ang nawawalang si Suyon ay agad niyang sinarado ang kaso na para bang may tinatagong lihim tungkol sa pagkawala ni Suyon. Pagkatapos ay kinausap ni Gitchol ang kaibigan niyang pulis tungkol sa kaso ni Suyon at dito nalaman niya na hindi pa fine file ito ng mga pulis dahil iniisip nila na baka pumunta lang ang dalaga sa ibang lugar para tumakas sa kanyang mga obligasyon. Malakas ang pakiramdam ni Gitchol na hindi ito totoo kaya naisip niyang siya na mismo ang mag-iimbestiga sa kaso. Pumunta siya sa bahay ng dalaga at dito nakilala niya ang lola ni Suyon. Hinikayat niya ang matanda na gumawa sila ng official na reklamo para mapilitan ang mga pulis na asikasuhin ang kaso ni Suyon. Nagtagumpay siya sa plano at si Dongso ang nag-file ng kaso. Nag-imbestiga siya sa eskwelahan at sinabi ng isang guro na si Suyon ang pinakatamad sa buong paaralan at laging lumiliban sa klase. Sinabihan siya ng guro na huwag nang manggi-alam sa kaso dahil ikakapahamak niya lang ito. Narinig ni Eugene ang lahat ng mga pag-uusap nila tungkol sa kanyang kaibigan at sinabi niya kay Gitchol na nagsisinungaling ang mga ito para pagtakpan ang tunay na dahilan sa pagkawala ni Suyon. Sa sumunod na eksena nahuli ni Gitchol ang mga estudyante na naninigarilyo sa banyo kaya habang hinahanap niya ang isang pakete ng sigarilyo may nakita siyang hidden camera sa loob ng banyo. Agad siyang pumunta sa principal office para sabihin ang kanyang netalk lesson. Ngunit hindi rin siya tinulungan ng mga ito at muling pinayuhan na huwag ng manggi-alam sa kaso ni Suyon.
Dahil sa nadismaya si Gikkel ay hindi niya nasabi ang tungkol sa nahanap na kamera, napagpasyahan niya na panoorin ang nilalaman ng kamera sa kanyang computer. Dito niya nalaman na ang nagset ng kamera ay ang art teacher na si Jisung. Agad niya itong pinuntahan para pagsabihan ngunit hindi niya na ito naabutan. Habang wala ang guro pagkakataon ni Gikkel na buksan ang laptop nito, pagkabukas niya ay nagulat siya nang makita ang palitan nila ng mensahe nila Jisung at Suyon. Sa oras ng gabing nawala ang dalaga doon nagpadala ng mensahe si Suyon kay Jisung na sunduin siya sa may tulay. At dito napatunayan na may alam si Jisung sa pagkawala ni Suyon. Agad niyang tinawagan ng kaibigan niyang pulis ngunit hindi siya sinasagot nito. Sunod niyang tinawagan si Eugene at tinanong niya agad kung saan ang dalaga at sinabi nito na kasama niya si Jisung at ihahatid lang siya nito sa kanilang bahay. Sinabi niya kay Eugene ang lahat ng kanyang mga netalk lesson at pinayuhan niya ito na mag-ingat siya kay Jisung. Tinanong naman ni Eugene si Jisung kung saan sila pupunta at agad tinext ang lugar para madali siyang mahanap ni Gikkel. Napansin ng dalaga ang keychain na katulad sa kanyang kaibigan at tinanong niya si Jisung tungkol kay Suyon, ngunit sinuntok siya nito at nawalan siya ng malay. Nang magising ang dalaga, ikinulong siya sa kwarto ni Jisung at tinali ang kanyang mga kamay at paa. Nakita niya ang cellphone ni Suyon sa loob ng cabinet ni Jisung. Maya-maya ay dumating na si Gitchole para iligtas si Eugene at sinira niya ang pinto para makapasok sa loob ng bahay. Binugbog niya muna ito bago niya tinali ang mga kamay ni Jisung. Nakiusap siya kay Gitchole na huwag magsusumbong sa mga pulis dahil mawawalan siya ng trabaho pero hindi siya pinakinggan nito. Tinanong niya si Jisung tungkol kay Suyon at sinabi niya na wala siyang kinalaman sa pagpawala ng dalaga. Kwentong niya tinext siya ni Suyon para magpasundo mula sa club. Habang nasa loob ng sasakyan nakatanggap ng tawag si Suyon mula sa isang tao at biglang nagpababa ito sa gasolinahan. Sinabi kasi ng dalaga na may iba pang susando sa kanya kaya hindi na nakialam si Jisung at bumalik na ito sa kanyang bahay. Hindi mapalagay si Jisung dahil iniwan niyang mag-isa ang dalaga, kaya binalikan niya ito ngunit wala na si Suyon sa gasolinahan. Nakita niya ang cellphone nito sa banyo at agad niya itong tinago. Pagkatapos ay wala na siyang alam sa mga sumunod na pangyayari. Kalaunan ay pinakulong parent si Jisung dahil sa kanyang ginawang kasalanan sa pagdukot kay Eugene. Hindi pero naniniwala ang mga pulis na dinukot si Suyon kahit na may evidence siyang hawak si Gikkel at agad naman itong pinaalis ang guro. Maya-maya pagkaalis ng guro, tinawagan agad ang hepe ang isang lalaki at sinabing mag-ingat dahil iniimbestigahan sila ni Gikkel. Sumunod ay eksena pinatawag siya ng principal upang tanggalin siya sa trabaho dahil sa pakikialam niya sa kaso ni Suyon. Naiintindihan na lahat ni Gitchole kung bakit tinatago nila ang totoong nangyari sa pagkawala ng dalaga. Habang nagpaplano si Gitchole sa kanyang susunod na gagawin, tinawagan siya ng kaibigan niyang pulis at pinapapunta siya sa isang lugar. Nang makarating siya sa lugar nakita niya ang bangkay ni Suyon na sinasakay sa ambulance siya. Iyak nang iyak si Eugene nang makita niya ang bangkay ng kanyang matalik na kaibigan. Pagkatapos pumunta sila agad sa hospital para dalawin ang lola ni Suyon na may sakit. Mas lumala ang sakit ng matanda nang malaman niyang wala na ang kanyang apo. Sa kabilang eksena narinig ni Dongso ang pag-uusap ng kanyang superior at nalaman na tumatanggap ng pera ang hepe galing sa principal na si Mr. Kim para pagtakpan ang kaso. Nagplano si Dongso na gumawa ng sariling investigasyon at kinuha ang cellphone ni So Yien sa istasyon ng pulis. Matapos maayos ang cellphone ng dalaga nabasa niya ang mensahe ni So Yien para sa babae na kasama niya sa club ang pangalan ay Yichelle. Agad niyang sinabi kay Gitchole tungkol sa babae ngunit pagtapos ng kanilang pag-uusap ay biglang may pumukpok sa kanyang likuran. Si Gitchole naman ay agad pumunta sa club at kinausap si Yeshal. Dito binunyag ng babae na dating part-time singer si Suyon sa kanilang club. Noong araw na nawala ang dalaga nag-i-inhuman sa club sina Mr. Kim, ang chairman ng club at ang hepe ng mga pulis at habang kumakanta si Suyon ay may tumawag sa kanya mula sa hospital at sinabing may karamdaman ang kanyang lola. Nagpaalam siya kay chairman upang umuwi ngunit pinagsamantalahan siya nito at sa huli maswerteng nakatakas ang dalaga. Dito nalaman ni Mr. Kim na estudyante si So Yien sa kanyang paaralan. Agad niyang pinahanap si So Yien para hindi kumalat ang insidente dahil makakaapekto ito sa kanyang pagtakbo sa eleksyon. Nang makita ni Gichol ang mga tauhan ni Mr. Kim nilabanan niya ang mga ito upang makakuha ng mas maraming impormasyon. Sumunod na eksena tinanong niya ang leader kung bakit nila pinaslang si So Yien. Inamin ng lalaki na sinundan niya noon si Suyon pero hindi siya mismo ang pumaslang sa dalaga dahil natagpuan niya si Suyon sa isang public bathroom habang sinasakal siya ng isang lalaki. Ang pumaslang sa dalaga ay si Jisung, siya ang anak ni Mr. Kim at hindi siya natatakot sa kahit na sinong tao dahil sa impluwensiya ng kanyang ama. Iinibig niya si Suyon kaya nung plano niyang halayin ang dalaga ay hindi pumayag si Suyon at uminit ang kanyang ulo sa kanya pinaslang ito.
Nang mataklasan ni Gikal ang lahat, agad niyang tinawagan si Dongso at sinabing nakalaya na si Jisung sa kulungan. Bigla niyang naisip si Eugene dahil nanganganib din ang buhay ng dalaga. Sinubukan niyang tawagan ito ngunit hindi niya sinasagot ang tawag, kaya agad niyang pinuntahan ito sa kanilang bahay ngunit hindi niya natagpuan ang dalaga. Nangyari na ang kanyang ikinakatakot dahil nadukat na ni Jisung si Eugene at dinala ito sa ibang lugar. Biglang dumating ang kanyang ama at hindi niya sinabi na dinukot niya ang dalaga, kaya si Eugene ay ikinulong niya muna sa aparador. Galit na galit ang kanyang ama dahil sa problemang kinasasangkutan ng kanyang anak. Inutusan niya ang kanyang anak na pumunta na sa Amerika at huwag nang bumalik. Inakusahan niya ang kanyang ama sa pagkapatay kay So Ian dahil siya pala ang tunay na pumislang sa dalaga. Pumunta pala si Mr. Kim sa public bathroom para ayusin ang kanilang gastat at nang malaman niyang buhay pa si So Ian, agad niyang pinaslang ang kaawa-awang dalaga. Pagkaalis ng kanyang ama, binalika ni Jisung ang dalaga at agad gumanti si Eugene upang makatakbo palabas, ngunit naabutan din siya agad ni Jisung. Papaslangin na sana niya ang dalaga ngunit biglang dumating si Gikal at nailigtas niya din si Eugene. Pagkatapos niyang bogbogan si Jisung, agad niya dinala sa hospital ang dalaga. Habang sugatan at nanghihina si Eugene, nagawa niya pa itong magsalita at sinabi niya kay Gikal na si Mr. Kim ang tunay na pumislang sa kanyang kaibigan. Sa sumunod na eksena, nanalo si Mr. Kim sa eleksyon bilang mayor ng kanilang bayan at napanood ni Gichol ang balita kaya galit na galit ito. Habang nagmamaneho, binonggo niya ang kotse ni Mr. Kim sa sobrang galit. Pagkatapos niyang bugbugin ang driver, lumapit siya papunta kay Mr. Kim na tila takot na takot ito. Sinubukan niyang takutin si Gichol dahil siya daw ay isa ng mayor ngunit wala siyang pakialam kahit ano pa ang kanyang estado. Sa pagtatapos ng kwento, dumating ang mga pulis at agad hinuli ang bagong mayor sa pagpaslang kay Suyon. Kinabukasan, binisita ni Gitchole si Eugene sa hospital at iniwan niya ang isang stuffed toys na napanalunan niya sa claw machine. Lumipat na sa ibang syudad si Gitchole para makapagsimula ng bagong buhay. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.